Yung mga boss, Subaru Forester tayo ngayon. Issue niya, side mirror. Kahit ako sa inyo. Okay, dito yung side mirror. Pansinin niyo ha. Ayan, gumagalaw na siya. So ito, chinek ko na ito nung minsan ay may nakita akong pyesa na sira. So ipakita ko lang sa inyo kung anong nangyari dito. Ngayon, bubuksan ko na muna siya. Kailangan natin kalasin yung sidings para makuha natin yung side mirror. Ayan. Okay, so bubuksan ko na muna to. Kalasin na muna natin. Unahin muna natin dito sa tanggal na yung kanyang cover. So itabi lang muna natin dito. Unahin muna natin dito. Tanggalin. Tapos dito may sinisikwat. Kailangan nyo lang ng ganito para matanggal ito. Dito. Kailangan matanggal natin yung cover. Yan. Tapos sikwatin natin para makuha natin yung screw. Tapos meron ditong kanal. Kailangan sikwatin yun. Kaya meron ditong kailangan sikwatin. Yan. Yo. Pagka natanggal nyo na yan, meron pa ditong tornilyo, dalawa. Okay? Kita nyo ba? Yan. Dalawang tornilyo lang yan. Bali may tornilyo dito, tapos angatin nyo yung panel, tapos another, dalawang tornilyo dito. Tapos tanggalin natin to. Kailangan nyo lang sukwatin ito. Yung. Tapos ito, tanggalin din natin. Yung. Hinihila lang yan. Lagay lang ulit natin dito. Okay, tapos yan, pwede na nating tanggalin yung buong panel. Yung. Tapos angatin natin pa ibabaw or pa itaas. Tapos yan, meron dito cable, tatanggalin lang natin yan. Tapos itong ilaw, tanggalin natin sa socket. Yung ito mga boss, madali lang naman tanggalin yan. Ito, tatanggalin nyo lang yung hook dito. Dito sa panel dito. Yan. Nakahook yan dito. Kita ba? Yan dito. Makikita nyo naman agad yun. Okay, at dahil nga nakalas ko na yung panel, ayan, kung makikita nyo. Yung socket dito do sa ilaw, pinipindot lang yan. Tapos ito yung power window switch, pinipindot lang din yan dito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, yung tinatanggal lang na hook. Ayan. Sisikwatin nyo lang yan pag ganun. Kamay lang, kayang-kaya na yun. Tapos dito, ayan, ini-unplug ko na yan nung chinek ko ito eh. Ayan, para, kasi pag kaya na isinuksok, dire-diretso ang ikot nung nung motor. Tumutunog siya ng tumutunog. Parang yung palaging problema ng ng mga Hyundai Starex. Kalimitan yun eh. Yan. So dito, tatanggalin lang natin itong tornilyo na to. 1, 2, 3. Pwedeng Phillips screw or socket na 8. Tingnan natin Phillips screw. O, kaya na ng Phillips screw. So dito, tanggalin lang natin yan. Yan. Tapos ito, kahit mag-isa lang naman kayo, kaya nyo gawin yan. Tapos yan, kapag natanggal nyo na to, yan. Oops. Pwede nyo nang luagan na rin sa ibabaw. Luluagan nyo lang. Yan. Kasi yan, nag-hook pa naman yan dito, kaya hindi agad yan basta malalaglag. Okay? Yan. Pwede nyo tanggalin yan ng ganyan.
Ayan. Okay. So, kakalasin ko na muna to. Pakita ko lang sa inyo. Okay, kalasin na natin. So, pagka natanggal nyo na yung pinaka-last part na tornilyo, pwede nyo na yung hawakan dito. Ayan. Tapos yun, yung pinaka-hook na yun, yung sinasabi ko sa inyo dito. Ayan. Iaayos nyo lang ng tama yun para ma-release natin yung pinaka-mirror. Ayan. So, yun. Tanggal ko na. Ngayon, hihimayin na natin to at ipapakita ko sa inyo yung sira na pyesa at yung pyesa na nabili ni Bossing na ipapalit natin dito para gumana na ulit yung retractable niya. Okay? Kasi hindi na gumagana yung retractable nito eh. Okay? Okay, kalasin na muna natin mga boss. So, unahin muna natin dito sa mirror. So, tayo ay kumuha ng Phillips screw. Baligtarin natin, gawin nating flat. Tapos, pindutin natin yan dito. Sikwatin natin yan dito sa ilalim. May sinisikwat yan dito eh. Yung may mga kailangan sikwatin tayo dyan. Yan, flat screw lang kailangan natin dito. Unahin natin ay sa ibabaw. Yan yung ibabaw niya eh. Kailangan matanggal natin itong nasa gitna, tapos itong dalawang ito. Okay, sinisikwat lang yan dito. Kapag ka umangat na yan dito, itong dalawang ito, sikwatin nyo lang. Okay? Ito. Sisikwatin nyo lang yan. Nakaganyan yan kasi yun. Kailangan sikwatin nyo yan pag ganun. Okay? So, natanggal na natin to. Salamin. Kasunod nyan, kailangan natin tanggalin ang cover. Cover nito. Ayan. Dito naman makikita nyo yung pinaka-lock nya. Ayan. Unahin natin doon sa pinaka-mabilis tanggalin. Ayan. Naangat ko na to. Okay. Tapos kuha tayo ng plastic na panikwat. Ayan. Tapos dito, makikita nyo naman yun yung mga kulay. Kung ano yung kulay nito, siyang kulay din ng lock dito. Ayan, naangatin nyo lang yun. Tapos tulungan nyo dito sa ibabaw or dun sa labas para tuluyan siyang umangat. Ayan. Ganun lang. Tulong-tulong lang para umangat. Ayun. Pagka nag-crack na ganun, huwag ka matatakot. Ibig sabihin lang nun, umangat na. Yun. Yan, tanggal na. Yan lang yung mga angatin natin dyan. Yung mga clip na yan. Okay. Kita nyo naman. Okay, tanggal na yan. Sunod nating kakalasin ay itong ilaw. Yan. Baligtarin natin. Gawin nating Phillips screw. Tanggalin natin yan. Ang tornilyo natin ay ilagay natin sa pinaka-safe na lugar. Hindi pa natin matatanggal ito. Kailangan pa natin kalasin itong itim. Yan. Okay, hilahin nyo lang yun. Mula dito sa kabila, dito sa gilid dito, hilahin nyo lang yan. Tanggal nyo na yun. Yan. Okay. So, tanggal na rin natin yung cover na yan. Kasi, dalawa ang tornilyo nitong ilaw. Siya pala, pag magpapalit kayo ng ilaw, ganun lang. Pag magpapalit kayo nito, tanggalin nyo lang yung side mirror, tanggalin nyo yung cover, ibabaw at ilalim. So yun na, kahit nakakapit pa ito sa
pinto, ganun lang pagkakalas niyan. Kahit di nyo nakalasin yung buong assembly. Kung ito lang kakalasin nyo. Okay? So yan, pwede na natin itong tanggalin. Sikwatin lang natin yung pinakalock niya. Yung. Tapos tanggalin natin itong socket. Okay. Tapos yan, gumagalaw pa rin na yun. Kakalasin natin itong pyesa na to. Okay. Tapos yan, tatandaan nyo rin naman pati ito. Kakalasin din natin to eh. So, kalasin muna natin tong ilalim. Ito, may kanal din naman yan. Pagka tinignan nyo ito, may kanal yan dito. Aangatin nyo yan. Kasi may tornilyo dito eh. Okay, angatin na natin. Yan. Pag natanggal nyo na yan, 3 tornilyo ito. Kakalasin natin yan ngayon. Kita nyo ba? Hindi, kita naman yan. Okay, kalasin lang natin yan. Okay, pag nakalas nyo na yung 3 tornilyo na yon, ito namang wire, ilalabas natin. Yan, kailangan hanggang dun yung wire niya para may ayos natin ito. Okay. Tapos dito, kakalasin nyo 2 tornilyo. Yan. Bali 3. Yan, ito pa yung isa. 1, 2, 3. Okay. Ayan o. Pagka nakalas nyo na itong piyesa na to, may 3 pa yung tornilyo. 1, 2, 3. Ayan o. 1, 2, 3. Kakalasin natin yan. Para may angat natin itong body nito. Okay. So yung tornilyo na to, ihiwalay ulit natin yan. Tanggalin ulit natin to. Yan. Ang kailangan kasi natin makuha dyan ay itong parts na to. Itong pyesa na to. Yan. Okay. So, kailangan pa natin kalasin itong pyesa na to. Kasi nakakapit siya dito eh. 3 lang naman yan. Ayan o. 1, 2, 3. Tama ba? Testingin natin. Subukan natin to isa. Ilan yan? 4 na yung tornilyo nakalas ko. Tapos, sikwatin natin na re. Yun. Yan, natanggal ko na. Okay. Yan. Tapos ito, makakalas na natin. Dahan-dahan lang at kailangan ng pasensya para makalas.
Pasensya. Nakalas ko na to nung minsan eh. Kaya nalaman ko na yung problema niya. So ito, pwede rin natin kalasin ito. Paano nga ba ito kinalas? Yan. Mamaya ako nakakalasin yan. Kailangan ko mabunot muna itong pyesa na to. Mabunot ka na. Yo. Yan. Kahit di nyo nakalasin ito. Oh. Yeah. Di ba may Fortuner si Father? Bumili ng brand new. Sinalo ko sa Fortuner. Anong model nun? 17. Ay, anong... Ikaw ko na si Boss Lucato, nagpunta na ako. Nakakala ko ng budget. Ay, malaking screen. Hindi automatic na ang back ano ko. Oo. Meron na rin yan. Wala akong idea. May 20 wala. Malamang meron yan. Ay, yung medyo ano. Mga 15. Yun yung medyo ano. Maganda na rin yun. Kabisado mo naman yun. Oo, ako nang bahala dun. Magkaka ano ako, yung camera sa po natin. Nasaan sinalo ko? Ayos, maigi. Kaya nasa ko rin siya po eh. Oo, sa bagay. Oo, kaya nga. Okay, so nakalas ko na mga boss. Yan na yun. So pagka natanggal nyo na yung 3 tornilyo dito sa ilalim, tapos ito angatin nyo din ito. 4 na tornilyo yung nakalas ko. Nakita nyo naman, nasundan nyo ano. 4 na tornilyo yan. Sa 2, 3. Tapos yung tornilyo pa dito sa ilalim. Dito. Yan. Tinanggal ko yun. Ito yung 4 na yun. Yung sakit dito, kahit hindi nyo na rin kalasin, kasi dito lang naman tayo gagalaw eh. Yan. Tapos dito, tanggalin nyo lang tong rubber na to. Tapos, i-unplug natin yun, yung socket na yun. Okay? Pagka nahimay nyo na yung pyesa na yan, madali na yan. Kapag ka na-unplug nyo na yung socket na yun, pakita ko sa inyo. I-unplug ko lang yan. Ayan. So, sinungkit ko lang yung lock nun. Sinungkit ko na ganun. Saka ko siya huhugutin. Yan. Pagka nahugot nyo na yan, napakadali ng angatin ito. Yan, mga clip na lang yan. Ilan yan? 1, 2, 3. Tapos dito. 4, 5, 5. Limang lock. Okay? So, ipakita ko lang sa inyo kung paano tanggalin yung parts at ipapakita ko na rin sa inyo yung pyesa. Okay, kalasin na natin mga boss yung pyesa. So, dito, gaya nga nung sabi ko, tanggalin nyo lang yung rubber, tapos ay sundutin nyo lang yung pinaka-lock nya. Yan. Kita ba? Tapos saka nyo siya mahihila. Okay, pagdating naman dito, iangatin nyo lang ito. Yung pinaka-lock nya. Aangatin nyo lang lahat yan. Ilan nga ba yan? 6. 5. O 5 lock. Ito, mahirapan lang kayo mag-unlock dito kasi anong nangyayari, pagka na-i-unlock nyo na to, yung kabila naman, maglalak ulit siya. Katulad yan, halimbawa, ganyan, no. Na-i-unlock nyo na ito. Pagdating dito sa kabila, sisikwatin nyo. Ayun, makinig nyo. Nag-lock ulit siya. Kaya, kailangan mahaba ang pasensya dito. Yan. Hawakan nyo na lang para hindi mag-unlock ulit. Yan. Tapos, ganun. Sikwat-sikwat lang. Tapos yan din eh. Ito ang pinakamalaking lock eh. Yun. Kapag ka natanggal nyo na yung lahat, pwede nyo na siyang angatin. Yan. Ito yung parts niya. Tapos yan, bubunutin nyo na yung ganun. Yan. Okay? Doon sa isa kong ginawa pala na Subaru XB, ito ang may problema niya.
itong motor. Yan. Hindi ko lang alam kung ang na-order sa kanya ay pwedeng motor lang kasi nabubunot naman ito eh. Oh. Yan. Yung ganito kasi problema niya. Hindi ko alam kung kasama din ito bagay binibili. Yan. Okay. Doon yung sa isang Subaru XB. Ito kasi Subaru. Hindi ko na alam kung anong series. Tapos yan, ang problema nito mga boss, kuha na ako ng long nose. Nakita nyo yun, ayun oh. Basag na yung gear niya. Actually, na-check ko naman na ito. Pinapakita ko lang sa inyo ngayon. Ayan. Ayan yung gear niya, oh, basag na. So, unahin natin bunutin itong isang ito. Pero kapag hindi mabunot, bunutin na natin lahat. Ayan. Ayan. Ito yung isang pyesa. Tapos ito yung isang pyesa na basag. Bunutin lang natin gamit ang long nose. At yung isa pang pyesa. Ayan. So, yung ibang nagiging problema, ito. Ayan, lumalaspog yan. Pero maigi na lang at hindi. Hindi pa ako nakakapag-repair nung ganito pagka lumaspog. Or yung iba kasi nababasag. Yung bagay ganun, bagay na basag yung ganun, eh, hindi pa ako nakakapag-repair. So ito, yan ang problema. Ito. Yung gear niya nabasag. Yan. Yan, tatlong yan. So ngayon, si bossing customer, nakabili siya ng pyesa, pakita ko lang sa inyo. Ito yung pyesa na nabili ni boss. Ang sabi ni bossing, ayan, ang sabi ni bossing, ito ang magkasama na na-order niya. Ano nga ba yun? Ang sabi niya, itong magkasama na to ang na-order niya. Aha. Laglag. Yan. Tapos ito hiwalay. Yan ang sabi niya sa akin. Pero ang ginawa niya, umorder na siya parehas. Para lahat bago na ang gagamitin ko. Ayun. So yan. Na-order yan ni bossing customer. So ito, tatanggalin na natin yan. Tapos ito, ipapalit na natin doon sa loob. Okay? Tignan lang natin kung paano ang style. So, makikita nyo naman yan dito kung paano yung position. So, dito, dapat ay mas malaki yung labas no dulo dito. So, baligtad yan. Yan, dapat ganyan. Kasi may kanal dito eh, oh. Ayan. Ayun, oh. Okay. So, dito naman, makikita nyo naman dito. Yan. Kailangan ganun. Mailubog natin ito. Okay? So, ayun. Iyaano ko na muna to. Unahin muna natin to. Kukuha lang ako ng grasa. Lalagyan ko ng grasa to. Okay, nakakuha na ako ng grasa. So, ang grasa ko ay yung ganito lang. Pero okay na rin naman na ito. So, dito, puro bago na lahat ang gagamitin ko dyan para full goods na agad. Yan. Tapos ganyan lang ang pagbabalik niya mga boss. Yan. Kailan may salpak natin na maganda yun. Yun. Yes na. Okay. Yan, naisalpak ko na. Okay, all goods. Tapos yan, kapag ka naisalpak nyo na yun, makikita nyo naman yung guide nyan. Kasi gaya nga nung sabi ko sa inyo, dapat mas nakalampas yung pinakadulo niya. Yan, nakaganyan. Okay, so doon nakasalpak na yung pyesa niyan. Tapos ito namang maliit. Yan. Siyempre, ilagay na natin dito. Tapos ganyan lang naman maglagay niyan. Yun, ganun lang. Tapos kapag ka naisalpak na natin yun, so yan, yan na yung pwesto niyan. Picture muna natin ha.
Pakita lang natin pala yung pyesa. Yan. Okay, balik na natin. Okay, all goods. Tapos yan, kapag ka naisalpak nyo na, or naisalpak na natin, pwede na nating ibalik yan. Ganun lang kasimple. Yan. Ganun lang. Tapos yan, pwede na nating ibalik yung pinakasakit connector niya dito. Hindi na natin kailangan testingin doon na mismo sa mismong side mirror. Yan. Tapos yan, pagka alam nyo nang nakasalpak na, pwede nyo nang ibalik yung rubber. Yan. At kapag ka naibalik na natin yung rubber, pwede na natin i-set up yung position ulit niya. Or yung tawag dito. Ito. Babalik na ulit natin yan sa dati niyang pwestuhan. Yun. Parang ang bilis-bilis lang ibalik ng pyesa. Kanina ang hirap tanggalin. Ayan. Unahin natin buuhin ito sa side mirror na retractable. Ganun lang kasimple yung niyan, yung pagre-repair. Yun. Okay. Unahin muna natin yung dito, dalawa. Yung. Tapos dito. Tapos ito sa ilalim. Sana'y nasusundan niyo yung mga pinagagagawa ko. Tapos yan, ilalak lang natin yan ng pagganun. Ayan, nag-lock na siya. Tapos pwede na natin kuhain yung 4 na tornilyo. Para dito. Unahin muna natin dito. Tapos ito. Tapos ay ito. Okay, all goods na ito. Tapos yan. Pwede na nating ilubog ari. Tapos kunin na natin yung ilaw. Sasalpak na natin dito. Mabilis na to. Yan. Tapos hindi naman kayo magkakamali dyan pagbabalik. Napaka-basic na yan. Tapos yung tornilyo naman. Tornilyo nito, ilaw. Okay. Yun. Tapos, pwede na nating buuhin itong tornilyo dito sa ilalim. Hilahin nyo lang ulit yung wire. Tapos, ganun. Tapos, kunin na natin itong mga tornilyo dito. Pang malakasan. Mas mabilis buuhin kaysa kalasin. Yun. Okay.
Yan, medyo nagalaw pa pero pag ano nito mamaya, pag retract nito mamaya, okay na ito. Okay. So ito yung piyesa niya na pinagpalitan. Yung mga nabasag. Okay. So bubuuhin ko na muna lahat. Pakita ko na sa inyo mamaya pagkabuo na. So ito yung cover. Tapos yung cover dito. Unahin natin ito. Ayun. Tapos itong cover. Puro clip lang naman na yan. Okay, all goods. Tapos ito, ipapantay nyo lang yun muna mga boss. Yan. Tapos ito, pagka hindi pa gumagalaw, yan. I-clip nyo yun dun. Kailangan tumama yung okay na. All goods na. Okay, natapos ko na mga boss. At ito na yung finish natin. Parang walang nangyari, okay? Ayan na lahat. All goods na. Yung socket connector, okay na rin dito. Tapos ito na yung pinagpalitan kong pyesa. Yan. Ito yung nabasag na gear. Pero sabi ni bossing, palitan na lahat ng pyesa. Kasi dalawang set na yung binili niya eh. Yung bakal na yun at saka itong mismong gear, magkasama daw yung in-order. Tapos itong isang pirasong ito bukod. Okay, so yan na yun. Papakita ko lang kay bossing customer ito. Dala niya ito. Siya na nag-order niyan. Okay? So ikakabit ko na ito doon sa sasakyan at matesting na natin kung magre-retract na siya. Okay, kabitan na muna natin yung side mirror. Mabilis lang naman to. Kahit kayong mag-isa, kayang-kaya. Basta't i-guide nyo lang yung pinakaparang ano niya. Yung. At kapag ka naipasok nyo na yung pinaka-guide na yon, yung tornilyo, unahin nyo muna dito sa bandang taas. Para may support na agad kayo para hindi basta malaglag yung side mirror. Tapos ito, isalpak na natin para magkaalaman na mamaya kung gagana yung retractable natin. Tapos syempre yung mirror din, tingnan natin kung gagana. Okay na, ikabit ko na mga boss. Kita nyo naman. So ayan yung tornilyo natin, yung socket. Finish natin dito sa likod or doon sa side mirror. Okay, all goods. Medyo gumagalaw pa naman. Medyo gumagalaw pa pero tignan natin mamaya. Okay, medyo madumi pero palilinisan na lang natin yan mamaya. Testingin muna natin kung mag-retract na siya. Doon tayo sa kabila. Okay, dito tayo sa kabila para makita natin kung gagalaw yung salamin o magre-retractable siya. Yan, dati kasi yan, pagka binuhay natin yung susi, palagi siyang umuugong or umaandar siya. Tignan natin. Okay. Okay. Check natin muna, check natin. Okay, titingnan ko lang muna ulit. Babaklasin ko lang ulit ito at gumagalaw siya kalahati lang. Pero okay na yan, hindi na siya nagpi-play ng malaki. Gumagalaw naman siya kaya lang kakaunti lang yung tupi niya. So titingnan ko ulit kung anong problema or baka gamitin ko yung luma niyang itong bakal
Titingnan ko yung gear nito kung ilan at yung gear nun kung ilan. Okay? So, trial and error kasi sinubukan ko muna kung magre-retract eh. So, all goods naman, gumagalaw, kaya lang bitin. Hindi siya masyadong sumasagad. Checkin ko ulit, babaklasin ko ulit ito. Okay, kinalas ko ulit mga boss. Gawa ng chinek ko yung mismong motor, iniayos ko ng alignment. Kasi nakita nyo, napansin nyo kanina, binunot ko yun tapos ibinalik ko. Ay sinubukan ko ulit ganunin, pinisa ko maigi, nag-lock pa siya. So bumaon pa ng kaunti. So yun, isa pa yun sa mga pwede nating i-double check palagi, yung pinakamotor niya. So bubuuhin ko ulit ito, tapos ay titestingin ko ulit kung anong magiging resulta. So yun muna kasi yung nakita ko eh. So yun muna yung titestingin ko. Hindi ko pa pinapalitan ng pyesa na bakal. Doon muna tayo magre-rely doon sa kinibuo kong motor, yung motor nito. Okay? So yun, bubuuhin ko ulit. Okay, para sigurado lang ako mga boss, tinestingan ko. Ayan o. Gumagana yung motor. Umaandar yan. Pakinggan nyo o. Kinig ba? Yan, basta may, umaandar yan o. Ayan, okay. So, sure ako, gumagana yung motor. Ayan o. Ayan, pakinggan nyo o. Tingnan natin. I-align ko lang maigi siguro yung yung okay. So, positive, gumagana yung motor. I-align ko lang talaga yung position dito. Okay, kinalas ko ulit mga boss. Ayan. Hindi ko sure kung ito kasi yung original niya. Okay? Wala kasi akong panukat. Tapos ito yung bago. Ayan. Hindi ko sure kung malaki ba yung ngipin ng bago. Ayan o. Ito kasi yung bago eh. Ito yung original. Okay? Ikinabit ko lang doon sa mismong gear niya. Ito yung bago. Ito yung bagong gear. Ayun kasi yung lumang gear eh. Oh. Ayan. Pero yung bakal, ang ginamit ko yung original. Ito kasi yung bago eh, oh. Napansin ko kasi parang mas malaki yung clearance nito compare mo dito. Ayan, oh. Tansya nyo ba? Ayan, oh. So, susubukan ko yung gear nito na original. So, ang pakikinabangan lang natin yung itong gear na ito, yung plastic, yung parehas plastic. So, yung bakal, ito yung original. Ito yung datihan, ito yung bago. Nalilito na naman ako. Ito yung bago. So, ang ginamit lang natin na original dito ay itong bakal. So, itong mga piyesang itong gear na ito, bago lahat yan. Okay, susubukan ulit natin. Papasok ulit dito sa kaha niya. Okay, naisalpa ko na yung gear na mga plastic at ito, yung bakal na yun, yung pinagkakabitan ng pinakang napihit, itong base na to, original pa rin yung pinaka-gear niya. Pansinin nyo, pasok na pasok yung niya, yung mga ngipin. Ayan. So, testingin natin kasi gumagalaw yung motor eh. Ayan. Okay? So, yun. Susubukan na ulit natin buuhin ito. Tapos ay malalaman natin. Ito yung bagong bili ni Bossing na gear. Ayan o. Ang lalaki ng ngipin eh. Ang lalaki ng clearance niya. Ayan o, masyado makapal. Yung kasing original niya, maninipis yung clearance nung nung pagka-gear niya. Okay, so susubukan natin kung magkakaigi. Trial and error tayo eh. Yung mga boss, binuo ko na muna yung side mirror. Okay, kung makita nyo naman. Ngayon, tinitesting ko. Nakailang testing na ako. Inayos ko na lahat yung position niya. Ay, ang nangyayari, gumagalaw lang siya ng kaunti pero tumitigil pa rin. Testingin natin yung, andito yung niyan eh. Yung pinakang retractable niya, yun. Sa kabila. Ano ba? Ayan o. Okay. So, check natin. Ayan o. Okay, yung kabila gumagana. Ayan o.
Okay. Dito sa sa kanan, gumagalaw lang siya ng kaunti tapos ay bumabalik ulit. Hindi na siya kumikibo agad. Ngayon, sinabi ko na kay bossing customer na baka ito'y katulad din ng problema nung isa na yung motor niya may problema. Kasi sinubukan ko kanina na nakahiwalay dito sa assembly, ang nangyari sa kanya, umikot lang siyang kaunti pero tumigil na agad. Ganun. Pero hindi siya nakasalpak dito sa mismong mirror. Binuo ko lang yung pinakang niya, yung pinakang body niya, yung pinakang housing ng assembly. Ay umikot lang siyang ganun tapos tumigil na agad. Hindi na siya tumutuloy na ganun, na nagre-retract. Ito naman malambot lang naman ito eh. Yung mismong machine niya ang nagpapagalaw dito sa side mirror niya. So yun, binuo ko na muna tapos order na daw si boss no buong assembly ng motor. Kasama yung may board na ganun. Okay, so continuous na muna tayo dito. Mission field tayo dito. Okay. Yung mga boss, at dahil nga bumalik na yung ating Subaru Forester na inaayos ko yung side mirror, yung sa retractable. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ito yung side mirror na inaayos ko. Check lang natin. Okay. So ngayon, nakabili na ulit si boss no pyesa natin. Pakita ko lang sa inyo. At ito na yung nabili ni bossing na pyesa. Sinagad na ni bossing. Ang ginawa niya, di ba, nag-order na siya no sa gear. Di ba, ang issue una na talaga niya ay yung nabasag na gear. Tapos, bumili na rin siya nung isang plastic na na assembly na parts. Tapos ngayon, dahil hindi nga tumutuloy yung tupi ng mirror natin, ay katulad din yan yung isa kong na-encounter na Subaru din. Ay ito ang pinalta namin yung motor. Ngayon, bumili na si boss nung kasama yung mismong module or yung controller. Yan. Sabi ni bossing, pag nakaka-order daw nitong controller na to, meron siyang nakalagay na kung para sa left or para sa right. Pero itong motor, standard yan. Wala naman sinasabi na para sa left or para sa right. Pero dito lang sa module na to, may sinasabi sa orderan na kung para sa right or para sa left na module. Yan, ito yun, controller. Okay? So, kakalasin ko na ulit yung side mirror, tapos ay bubuuhin na natin. Babaklasin ko na yun. Ipinakita ko naman na sa inyo yung sistema kung paano kalasin yung side mirror. Okay? So, bubuuhin ko na muna ulit. Or ikaano ko na ulit. Sasalpa ko na to tapos titestingin natin. Okay? So, ito yung mga piyesa niya. Okay mga boss, ayan na. Nakalas ko na ulit yung ating assembly. At dahil nakalas ko na yung motor niya, ayan. Pagka hinuhugot kasi ito mga boss, kasama lagi itong puti na ito. Itong puti na ito, bago na ito. Tapos yung gear na puti na yon. Pero yung gear na bakal na yun pa rin yung original. Kasi ito yung dating in-order niya eh. Itong bakal na to, yan ay yung bago. Pero itong plastic na ito at saka yung nabasag, yan yung luma. So ito na yun. Okay, kaya lang yung in-order ni bossing, yung motor tama yung motor. Kanya lang yung board niya mali. Palagay ko ito yung dun sa isang model ng Forester. Ito kasi yung sa kanyang assembly or yung module niya. Ayan o, magkaiba siya. Okay, ayan o. Ito yung module nito, yung isa sigurong kung di ako nagkakamali doon sa isang Forester na ginawa ko. Ayan. Ito yung sa Forester na ganyan ang model. Okay? So ayun. Ang gagawin ko na muna dito, so yung board niya as is pa rin, kukunin ko na lang yung pinakamotor niya. Okay, tapos susubukan ko ulit kung gagana na. Kasi tumitigil yung motor eh. Okay? So ayan, yung module niya mali. Yung board, kumbaga. Ito yung board ng original ng ng Forester eh, para dito sa assembly na to. Kasi pagka ito ginamit natin, magkaiba oh. Okay? So yung socket niya, same lang din naman para dito. Kanya lang, yung board lang ang mali. So yun, ang gagamitin ko na muna dito yung motor. Tapos titestingin ko na ulit. Ipapasok ko na ulit dito. Susubukan kong paganahin. Okay? Sana magkaigi na to. Pangatlong baklas ko na to eh. Or yung una, chinek ko lang, tapos pangalawa, binuuhan ko ng gear, tapos pangatlo na ito ngayon.
yung board at saka yung motor. Ayan, testingin ko na muna. Okay, ganito na ginawa ko mga boss. Yung bagong motor natin, siyang isinalpa ko. Pero yung board niya or yung pinaka-controller, yung pa rin ang ginamit ko. Original pa rin yan. So itong binili ni boss na module controller ay hindi ko magagamit. Para ito doon sa isang model ng Forester. Okay, so itatabi na muna natin yan. Pero yung motor na ano niya, na original, hindi ko nagagamitin yan. So ito ng bagong motor ang gagamitin ko at yung pinaka-controller module niya. Yung pa rin. Okay? So yun, sasalpa ko na muna yan dito. Okay, bubuhin ko na muna tapos testingin natin kung gagana na talaga siya. Okay mga boss, ibinalik ulit yung dating motor niya at gawa ng masyadong mahaba yung ito. At iba rin yung code dito sa motor. Napansin ko kanina. So, hindi siya umaandar kanina dun sa module ay ibinalik ko lahat yan. So, hindi natin magagamit yung na-order ni Bossing ulit. Tapos dito, ibinalik ko na ulit yung original na motor. Tapos, pinaltang ko siya nung itong puti na to. Yan. Bali dito, ang napakinabangan lang namin, susubukan ko kasi ang mapakinabangan lang namin dyan, itong nabasag. Yan. Pero, itong bakal na to, at saka itong puti na ito na gear, ay hindi ko na ginamit. Original pa rin yung ginamit ko dyan. Ito lang yung pinaltang ko. Ibinalik ko ulit yung puti na to yung original niya. Kasi may napansin din ako na hindi siya sumasagad. Okay, susubukan natin. Ibinalik ko lang ulit yun. Bubuuhin ko lang ito, tapos testingin ko. At ayan na nga mga boss, ang sahula. Napagana ko na. Ang nangyari, papakita ko na lang sa inyo mamaya, papaliwanag ko lang ngayon. Ang nangyari, syempre naka-order din si boss nito kasi trial and error nga tayo dito So ito, hindi na namin magagamit yan. Ang nangyari dito, ang sabi kasi ni Bossing, bumili na siya ng isang set, paltang ko na daw lahat. Okay? Pero ang issue lang talaga niya ay itong gear na ito. Ngayon, di ba sabi ko sa inyo, pag nakaka-order daw nito, itong piyesang ito hiwalay, itong plastic na to. Pero itong bakal na to at saka itong plastic na ito, sila yung magkasama. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, dahil nga hindi rin nagkaigi itong motor, ay dinesisyonan ko na ang ginawa ko, ito na lang ang ginamit ko. Yung bagong bili niya, yung binili niyang piyesa. Tapos itong bakal na ito at saka itong plastic na ito, hindi ko na siya ginamit. Original pa rin yung ginamit ko. So ito, nung ginamit ko itong binili niyang ganitong plastic na gear, ay gumana na siya. Okay? Bubuuhin ko lang ito, tapos ay pakita ko sa inyo kung paano mag-function yung bagong kabit natin na mirror na pyesa. Yan. Gulo-gulo na yung aking paliwanag dito. Kasi nga, ang dami ko nang pinagagawa. Ayan. So yun, anuhin ko na muna ito, bubuuhin ko na muna ito. Okay mga boss, naisalpa ko na, pakita ko lang sa inyo. Gagalaw na yan. So, susi muna natin. Tapos ay i-push natin yung fold niya. Check natin ha. Fold natin. Wow, gumagana na. Unfold. Okay, so dito all goods na rin yan. Wala namang problema dyan. So dito lang talaga nagka-problema ay yung ating gear. Yung nabasag, yun lang talaga ang pinalitan ko. Tapos yung original niya, as is pa rin, yung pa rin ang ginamit ko. Kasi yung pinabuo sa akin ni boss na yung puti na gear, ay pinalitan ko na yun, ang ginamit ko yung original. Kaya pagka meron kayong gano'n na issue, kung alin yung nabasag, yun lang yung palitan ninyo. Kung halimbawa ang in-order natin ay kasama talaga yung isang pyesa na yun, huwag nyo nang gamitin, yung nabasag lang ang gamitin nyo. So ayan, bubuuhin ko na ito tapos final test ulit tayo. Tapos ipakita ko sa inyo yung gear na pinalitan ko. Okay dito, yung last na order ni boss, yung motor at saka yung board, ay hindi ko talaga nagamit yan. Unang-una, malaki yung motor at mahaba yung pinakang niya. Ito. Yan. Tapos yung board niya, malayong-malayo dun sa original board no Forester. Tapos dito, yung una naming in-order o yung unang in-order ni boss, ang napakinabangan lang namin dyan,
na piyesa yung nabasag or yung ganitong piyesa. Okay? Pero yung in-order niyang set, ito at saka ito, hindi ko na ginamit. Yung original pa rin niya ang ginamit ko. So ito lang talaga yung pinaltan ko dyan. Kung alin yung nabasag, yun lang ang palitan ninyo. Okay? Unless na kung nabungi na rin ito. Kailangan kasi tama din yung ganitong piyesa. Kasi nakita ko kanina, iba din yung itsura nitong piyesa na to. Tsaka ito. Yan, magkaiba yan. Kaya ang napakinabangan lang namin talaga ay ito. Kaya kanina sinubukan ko lang talaga dahil naka-order na si boss, tapos naka-order na rin ng ganito, ay u-order na naman. Kaya sinubukan ko lang yung sa aking idea. Yun. Kaya pinalitan ko ito. Binalik ko yung stock niya or yung original. Kaya ito lang yung ginamit ko. So ayun, gumana na. Bubuuhin ko lang yung yung panel. Yan. All goods na yan. Okay, nabuo ko na mga boss. Tapos na. So ayan yung finish natin ulit. Pangatlong beses ko nang kinalas. So nagkaigi na. Okay na. All goods na. So testingin ulit natin. Final test tayo, no? Okay, pindutin natin yung fold. Hello. Ayan, naka-fold na rin yung kaliwa. Naka-fold na rin yung kanan. Unfold natin. Okay, ayos na. So ayun mga boss, ganun lang. Medyo napakarami ko nang pinagagawa. Pero sa madalit sabi, nagkaigi pa rin yung ating project, okay? So ayun, ganun lang. Basta tandaan nyo lang yung ginawa ko. Ang dami na namin na order eh. Trial and error kami dyan. So ayun, mahigit nagkaigi na. Subaru Forester. Repair lang nung gear ng side mirror. Okay? Yung isa kong ginawa, nagkaigi agad, motor ang problema nun eh. Yung Forester na model ay yung may salamin dito. Yan, yung side mirror niya dito nakakapit. Tapos may salamin dito. Yung isang model nun, motor lang problema. Yan. Ito naman, gear ang problema. Okay? So yun. Okay na ito.